meron daw siyang ginastos na 400 euros dahil ang dami daw niyang sinirox. Yun daw yung ebidensya na hinain niya sa Immigration Division or Department ng Netherlands. Parang nakakapagtaka, parang teka, siguro binombard nila ng paperwork litigation na alam mo yun, babaon ka na lang in paperwork basically, right? And parang it lends this suspicion na dinadaan niya na patatagalin talaga yung proseso. Hindi naman kasi talaga sa kapal or sa dami ng ebidensya ibinibigay, but rather on the strengths and the merits of the case ito dinadaan talaga. Okay, nabanggit mo yung yung pagpapatagal. Kasi politically, ang naisip ko dyan, kung sakali hindi mag-grant ng petition niya or pabor siya kung hahabayan, di ba? At especially kung bibigyan siya ng pribilehiyo na makapag-stay dyan habang sinisilip yung kanyang petition. Kasi 3 years lang naman ang pinag-uusapan natin dito eh. Siguro kung ikaw si Roque, di ba? 3 years lang ihintayin mo at kung makabalik si Sara Duterte, okay ka na eh. Yes. Hindi ba? So Yes. ano ba yung mga options for him? Kunwari, hindi nabigay yung petition sa the Netherlands. Pwede naman ba siyang tumalon from one country to another at magkaroon ng parang tinatawag siguro na prolonged international vacation before the political climate here changed again in his favor? And basically, yeah, that's right. So pwede niyang i-maximize to the fullest extent yung procedural battle sa Netherlands nga. Kung meron siyang appeal mechanisms depending on the strength of his case. Kasi kung, di ba napag-usapan natin last time, kung talagang very clear na walang basis yung claim, edi halos walang appeal mechanism para sa kanya. In fact, bibigyan siya very narrow judicial review lang talaga yung pwede niyang gawin. Pero kung merong appeal mechanisms na available sa kanya, which is I think what he's trying to do, dahil talagang pinepepper niya talaga ng evidence. Kung ano man, basically itong tactic niya is spaghetti on the wall, di ba? Tapon natin yung spaghetti sa dingding, tignan natin kung ano yung dumikit. Yun nga yung ginagawa. Kung 400 euros nga naman yung gagastosin mo para ipasirox yung ebidensya mo, di ba? Kahit ano na lang, basta para kung ano dumikit. At pangalawang punto dito is, alam din naman niya na merong credibility issues. I'm sure deep down, he's a good lawyer. We know that. Alam naman natin yan, talagang respected naman talaga siya sa kanyang profession. At this point, yung mga sinasabi niya sa public, I would like to believe na parang hindi na for the legal profession or for the immigration division yung audience niya dito. Talagang nag-wage na lang siya ng public square battle of opinions. Pero kung pupunta tayo sa merits, alam niya na talagang yung battle niya talaga from a legal perspective is to prolong this para nga maabot niya yung 3 years na hopefully mag-iba yung ihip ng hangin. Pero syempre, yung mga behavior niya, 'di ba? Yung in-exhibit niyang behavior in social media. 'Di ba? Pwedeng kolektahin niya ng the Netherlands tapos ibalik sa'yo. Pwede naman, pero I don't think it's actually just, it could be relevant, I might be wrong, pero honestly, just on the credibility, the prior inconsistent statements pa lang talaga. Okay na yun, okay na. Medyo yung problema niya. Yung may isa akong ipo-point out na nilabas niya dun sa kanyang presser, yung sinasabi niyang potential exposure to torture. Siyempre, sama siya ng evidence on the condition of prisons in the Philippines. Diba? Parang hindi naman definitive na ikukulong ka, di ba? Meron kang kaso for sure, non-bailable for sure. May argument against torture for sure. But we see that he's really maximizing his options. Kasi beyond dun sa convention nga na sinasabi natin na kailangan ma-meet mo yung definition, yung sa mga grounds, bukod pa kasi dun yung second analysis, as we talked about the last time, is titignan kung pag pinadala ba siya, magiging subject ba siya sa torture. Pero kasi depende yan sa jurisprudence ng bawat bansa. Meron kasi mga bansa na sasabihin, sige, mas mataas yung tolerance ng iba, sabihin natin yung iba, mas mababa yung tolerance. Bigyan ko ng example sa Canada. For example, may extradition treaty ang US and Canada. Pero kapag yung person who's seeking asylum in the US, for example, or seeking protection from the US or protection against extradition, sinabi na I'm liable for potentially the death penalty. Kasi alam natin sa US, merong ibang states na magamit pa rin ng death penalty. Protected sila under the Canadian Charter of Rights and Freedoms, for example. So, depende yan sa tolerance ng bansa. So, doon ang labanan. So, siguro dito mag-ingat yung government of the Philippines sa pagbigay sa kanila ng opinion. Kaya sa totoo lang, nung nakita ko na kinasuhan siya criminally in the Philippines, medyo nag-alangan ako.
parang mas maganda na gamitin yung sa Quadcom kasi doon pa lang parang kumukulo na yung sarili niyang mantika at doon na siya papunta. Talaga. So yun na lang sana. Kaso Mm. ikaw naman yung yung DOJ, yung government, 'di ba? Ba't hindi mo kakasuhan kung merong ebidensya, 'di ba? Oh, absolutely. And prerogative naman niya, prosecutorial discretion na yan. Interesting yun, no? At saka ito isa ko naalala, no? Kasi nung sila pa yung nasa kapangyarihan, he was very dismissive of human rights in the context of the drug war. Tapos, paulit-ulit yung panunuya niya dito kay Leila de Lima, di ba? Yung happy anniversary in jail, di ba? Right. Tapos, yung kongresista pa siya noon, nung binababoy sa congressional hearing itong si Leila de Lima, kasama siya ron sa mga nanuya at nambastos. Right. Yun, pwedeng balikan yun, tama ba? Para illustrate kung anong klaseng tao ito na humihingi ng protection ngayon ng Dutch government. At lalong-lalo na dismiss ang I think may isa pang natitirang kaso kay Senator De Lima, tama ba? Wala na, kompleto na. Ba? Completely wala na. Okay, so in that case, makikita mo talaga na meron talagang prior inconsistencies itong si Attorney Roque. In a sense na noon, defender of human rights, in fact, big advocate for the joining of the Philippines to the International Criminal Court. Yeah. Biglang nagbago ng ihip just after the elections, even after saying that the former president was, what was it? Ano sinabi niya? Murderer? Ganun ba? Hindi ko na maalala. Oo, na wag daw iboto. Tapos bigla siyang tapos biglang nag-iba. Tapos ito na naman, mag-iiba na naman, palibhasa at nasa kanya na yung supposed human rights violation. So, susuriin yan. Sabihin na lang natin na yung immigration division doon, hindi din naman sila pinanganak kahapon, di ba?